Welcome to Donmar TV News Channel. And my daughter, iniudyok Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabae. Alam mo, the emotional setup of a woman and a man is totally different. Maging gago ka dito. Excuse me, no? Filipino women ay nakatiis na at nakatalo na ng mas matindi pa kesa sa presidency niya. At pagtutulungan talaga namin bawiin ito sa kanya at ibigay sa isang karapat-dapat na administrasyon. Excuse me, Oh, no? taray! Filipino women ay nakatiis na at nakatalo na ng mas matindi pa kesa sa presidency niya. At pagtutulungan talaga namin bawiin ito sa kanya at ibigay sa isang karapat-dapat na administrasyon. Nakakatawa lang dahil Patawa ka, Ontiveros? Patawa ka? Sige nga, sino makakatalo kay Presidente? Patawa, te. Saan ka nabubuhay? Saan bubbles ka, te? Saan ka nakakita ng Presidente simula hanggang paglaano, ang taas-taas ng rating, ang daming nagagawa. Nagagawa niya yung gawa ng mga 3 presidente na. Ala, si Ontiveros, nasisira ng bulo niya. Nabuang ka talaga, Ontiveros. Ito talaga eh. Patingin ko buang din ito. siya itong mayak-mayang nagmumura at tila nagtatantrums sa mga press conference kapag... Bakit? Ngayon kung nagtatantrum si Pangulong Duterte, at least maraming nagagawa, maraming natatapos. Kayo, ang tagal nyo na bubunganga dyan sa karsada, may nagawa ba kayo? Wala, nanggugulo lang kayo. Sa bayan natin, kontra dito, kontra doon. Puro panggugulo lang ang tawag dyan. Okay? Sus! Pinapatikos ng mamamayan. The presidency is not for those who look down on women. Sa panayam naman ng Reuters kay Davao City Mayor Sara Duterte, iginititong hindi siya nagpapakipot at hindi rin siya magla-last minute tulad ng ginawa ng kanyang ama noong 2016 na ilang beses nagsabing hindi siya tatakbo. Hindi naman daw lahat gusto maging pangulo. Isa raw siya sa mga yon. Nagpapasalamat siya sa mga nagtitiwala sa kanyang kakayahan pero hindi naman daw katapusan ng mundo ang pagtanggi niyang tumakbong pangulo sa 2022. Sa datos sa mga halal na opisyal ng gobyerno sa buong bansa hanggang nitong 2020, makikita ang pagkilala ng mga botante sa kakayahan ng mga kababaihan na mamuno sa iba't ibang pwesto sa gobyerno. Halos isa sa bawat 4 na hinalal sa pwesto, babae. Pinakamataas na nakaupo sa kasalukuyan, si Vice President Leni Robredo. At simula noong 2001, taon kung kailan unang naupo si Gloria Arroyo bilang Pangulo at hanggang nitong 2019, makikita ang patuloy na pagdami ng mga kababaihan na nahalal sa pwesto. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Patawa itong mga ito. Nagagalit na si Sir Randel. Sabi niya, gising daw mga taga-Japan. Parang natutulog daw kayo. Oo nga, parang wala masyadong mga nagpadala ng ngayon, mga taga-Japan na mga nagpa-ichiran dyan. Ay nako, anyway, sa totoo lang ito, kwentuhan tayo patungkol dito. Alam nyo, sabi ko nga nung pinakikinggan ko yung speech ni Pangulong Duterte, pinanood ko ng pinanood. Tulad ng sinabi ko kanina sa video ko kay Angelica Panganiban. Dito ka makakakita ng presidente na sobrang wala sa isip niya ang mag-stay sa kapangyarihan. Kasi sabi ko nga he could just end by saying, I don't want my daughter to run. Pwede na yun tapos na usapan, di ba? Kung ikaw politiko ka lang, pwede mo na kagad sabihin na, ayokong tumakbo yung anak ko. Which is, pwede mo naman baguhin in the future. Tama, mali. Di ba? Hindi siya nagtapos doon. Nagtapos siya by saying, presidency is it's not good pag sa babae. Ibig sabihin, talagang binabasag niya the very idea na my daughter is running. Ibig sabihin, pinakikita niya na seryoso siya doon sa sinasabi niya na I don't want my daughter to run. Why? Hindi. Ayoko.
Magiging ago ka lang dito. Yun ang sinabi niya, di ba? At ano pa? Hindi bagay sa babae dito. Hindi pwede. Ibig sabihin, ganun katindi si Pangulong Duterte. Hindi buladas. Kasi kung bulatas lang yan, ang dali-daling sabihin na ayoko yung anak ko tumakbo. Ayoko. Kaya lang hindi ho eh. Hindi ho siya nagtapos doon. Tinapos niya by saying, hindi. Dapat babae ang Pangulo. Oh. Doon pa lang, wala nang politika doon. Ibig sabihin, honest lang siya na binibigay niya yung opinion niya bilang Pangulo. Na hindi kakayanin ng isang babae, emotional stress, ang dulot nitong Pangulo. Pagiging Pangulo ng Pilipinas. Oh. Sabi ko nga, iba ito si Pangulo. Sabi, iba. Ayaw talaga niya mag-stay sa kapangyarihan. Talagang uwing-uwi na siya sa Davao. Di ba? Antindi. Pero sabi ko nga inisip ko, may point siya. Mahirap talaga ito. Mahirap na babae maging Pangulo. May point siya. Kasi, hindi naman madaling sumunod ang lalaki sa mga babae. Whether you like it or not hindi ko sa minamaliit ang babae. Pero yung mga gabinete mo maging lalaki, medyo pag babae, hindi sila masyadong sumusunod eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun ang katotohanan. I don't know the reason why. I don't believe na dapat ganun. Pero that's the reality. Pero, if there's one thing na masasabi ko lamang po dito ay iba ho si Mayor Sara Duterte. Yan ang masasabi ko. Eto even sa mga kakilala natin, na mga opisyal, kakilala nating mga government worker, pag si Mayor Sara Duterte ang nagsalita, sunod lahat. Tandaan niyo yan. Pag si Mayor Sara ang nag-command, kahit nga mga sekretary, sunod kagad eh. Takot talaga sa kanya. Sabi ko sa inyo hindi ako nagbibiro. Ang tindi ng takot ng mga congressman, ng mga senador, to the point nga na ginamit yung pangalan niya eh. Ginamit yung pangalan niya, daming natakot na congressman. Sinabi lang na malapit sa kanya ito si ang dami nang natakot. Ang daming takot kay Mayor Sara Duterte. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro nakita nila yung pagiging leader ni Mayor Sara Duterte sa katulad ng kanyang ama. Kasi matatandaan nyo, 'di ba, yung nagtayo ito ng malasakit Samantapang at Malasakit, naalala nyo nun? Kahit yung mga vlogger na magkakaaway nun, naalala ko si Thinking Pugok at saka si Attorney Bruce. Kahit sila magkaaway, nagsama sila doon sa Matapang at Malasakit na event. Ganoon mag-unite si Mayor Sara Duterte. Takot. Yung mga vlogger na hindi magkakasundo, nagsama-sama noon. Maging mga politiko noon, nagkasama-sama. Kay Mayor Sara Duterte lang yun. Tapos, after nun, naalala ninyo? Nagbuo uli ng bago si Mayor Sara Duterte, yung hugpong ng pagbabago. Kahit yung mga magkakaaway na mga politiko, nagsama-sama uli. Yung magkakalaban ng mga, sabihin na natin mga political family, nung nagbuo siya, nagsama-sama uli. Doon mo makikita na aside from meron silang respect, meron silang takot, meron silang may uniting factor itong si Mayor Sara Duterte. Sa totoo lang, ito wala ho tayong bulahan dito And I think, ito lang naman sa akin I think this is my honest opinion. Gusto ko yung interview kay Manny Pacquiao nung nilabas niya, yung nag-trending na interview ni Manny Pacquiao. Sobrang sabi ko, natuwa ako doon sa tao. Sabi ko, ang lalim pala ng isip nito ni Manny Pacquiao. Hindi pala siya yung boksingero lang. Hindi pala siya yung hindi marunong, walang pinag-aralan.
ang lalim ng isip eh. Kasi it was not scripted yung interview sa kanya. Sabi ko, ang galing, ang galing. Kaya lang, okay, in terms of sino ang kayang i-apply yung kanyang karunungan at para mapasunod mo ang tao, feeling ko feeling ko lang naman to ha, feeling ko ay hindi pa sa ngayon si Senator Manny. Mas feeling ko, mas kaya yan gawin ni Mayor Sara Duterte. Okay? Bakit to? Dahil nga sa sinasabi ko nga sa inyo, we need a strong leader after Pangulong Duterte.